Nung panahon na yun, At Your ito Honor. naman, Si Sir Jerry, doon sa bahay nila. ba't hindi mo siya tinawagan? Hindi, pagkatapos Ano- yun, Your Honor, Oh. ito, pagkatapos na bigyan ko ng instruction yung ship commander, mayroon ng instruction. Tanong ko lang sa iyo, Opo, Poro, opo. bakit hindi mo siya tinawagan? Since andun naman pala siya sa quarters, ba't hindi ka nag-report sa kanya? Your Honor, please. Alam mo, Inspector Poro, mag-isip-isip ka muna ha, bago ka sumagot ha. Verbal. Verbal order po. Yes. O how can you prove to us na yung verbal utos sa iyo? Paano mo papatunayan sa amin? Ipagsama yun sa isang silda, yung Chinese at saka yung dalawang PDL natin. Sabi ko sa kanya, ilagay mo sa isang silda yung tatlong Chinese at saka yung dalawang PDL natin, si Mudadaro at saka si Tan. Mag-ingat-ingat ka, Inspector. Inspector Poro, no? Kasi kapag hindi mo inayos yung mga sagot mo dito, sisiguraduhin namin sa susunod, maiiwan ka dito sa kongresong ito. Tap mo yung isa, na inutusan niya, tapos ngayon sasabihin mo siya. Alam mo, Mr. Chairman, stop talking. No? I think this person, Mr. Chairman, is also lying. Ito ang missing link natin dito, Mr. Chairman. Yung mga testimonies ng mga nandito, especially with Colonel Padilla and Colonel Garma, they both said that at one point in time, Colonel Padilla was in the office of Leonardo, and Colonel Garma confirmed that she saw Colonel Padilla in the office of Commissioner Leonardo. Yet Commissioner Leonardo still denies having had Colonel Padilla in your office and that you've never met Colonel Padilla before. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. So now, how would it be na one person says that I was there, another person, unrelated whatsoever to Colonel Padilla, confirms the presence of that guy and her presence also in that office, and then all of a sudden you say, that did not happen. So are you saying po that Colonel Padilla and Colonel Garma are both lying even if they are not really helping each other out as far as to their presence in your office, Commissioner Leonardo? Mr. Chair, sa natatandaan ko po, wala. Wala po. Sa natatandaan mo lang. So you never recall having them both there. Hindi po, wala po akong maalalang ganun po, Mr. And even if Colonel Padilla under oath executes an affidavit that I was there, Colonel Garma under oath in her testimony now says that she saw Padilla there. You still deny it? Or just not remember it? Baka po nakita niya si Padilla sa office ko, Mr. Chair. Hindi ko po wala. But you don't know Colonel Padilla personally. Hindi po, hindi ko. You've never met him other than in this committee hearings. Nakita ko po siya nung unang hearing. Sa hearing na. Magkatabi po kami But rito. never in Davao, never in any other Never place. po, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. Thank you, Congressman Flores. Yes, Congressman Paduano. Hindi, just interjection, Mr. Chair, with regards to the query made by Congressman Kit Flores to Colonel Leonardo. Colonel Leonardo, pakiano po. So, again, you deny that you know Colonel Padilla. Opo, na-meet ko lang po. Okay. siya dito. Ito na naman. Tinatanong nga. Please, answer me directly. Colonel, please. Opo, Mr. Chair. Do you know CO3 Jake Carabe? Oh, yan na naman. Hindi mo na matandaan. Naalala ko po. Oh, kilala mo? Kilala ko po. Member po siya ng club namin po. Oh. Member ng Member po ng club ng... Colonel Padilla, do you know CO3 J. Carabe? Yes, Your Honor. Okay. Now you know J. Carabe, but you don't know Colonel Padilla, CO3 Harabe. Alam ko na po yung kwento, Colonel. Better cooperate. Oh, now you're telling this committee that you know J. Carabe because of the club. But you never know personally Superintendent Padilla. Anyway, Mr. Chairman, as for now, doon lang po muna. Let us see in the next hearing. Kasi binabasa ko yung mga affidavits, no? Ano kaya ang maaring dahilan, no, na o motibo
ni Superintendent Padilla in mentioning your name, Colonel Leonardo? Ano kayang motibo niya? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Wala po akong... How about you, Colonel Garma? Ano kayang motibo? Bakit binanggit ang pangalan nyo ni Colonel Padilla at saka ni Jimmy Fortaleza sa kanyang sinumpaang salaysay? Parang nasagot ko po kay Representative Gutierrez po kanina. Sige I nga, felt- pakisagot mo nga ulit. Ano yung maaaring motibo? Sa tingin ko, Mr. Chair, during the first hearing, na-realize niya na siya ang most guilty. And then, he needs to find a way to escape from that. Feeling ko lang, tingin ko as I watch the first hearing, Mr. Chair. And it's easy to point na ako o si Sir because nga, na-mention ako ni Jimmy Fortaleza, Mr. Chair. And as to Jimmy Fortaleza, I can remember, during our visitation, humihingi siya ng tulong sa akin na makalabas siya. Presidential pardon or whatever. And I told him, I cannot do anything. Gawin mo lang papel mo, kumuha ka na abogado mo, and then isubmit mo. But I'm not the one who decides for that. Yan lang po sinabi ko. Humingi siya ng tulong sa akin, matulungan ko siya. Siguro dahil hindi ko siya natulungan, possible. And in fact, nung umalis pa nga kami, nagbigay pa nga kami ng pera sa kanya, tinulungan namin siya. Dahil naawa kami siya, nasa loob po siya. Nag-ambagan pa kami, 3 magka-classmate. We gave him money so he can survive inside. So I think yun po ang tingin ko lang po. No, I don't have evidence. I don't know how, anong takbo ng utak niya, what happened after. But for me, yan lang yung maisip kong bakit nakarating po kami sa ganitong sitwasyon, Mr. Chair. So yun lang ang tingin nyong maring dahilan kung bakit nabanggit ni Colonel Padilla at ni Jimmy Fortaleza ang inyong pangalan sa kanilang salaysay. For me, Mr. Chair, yun yung tingin ko po on my part, Mr. Chair. Pwede bang matanong ko si Superintendent Padilla? Colonel Padilla, anong motibo? Bakit nyo po, meron ho ba kayong motibo kung ba't nyo nabanggit si Colonel Leonardo at saka si Colonel Garma dito sa inyong sinumpaang salaysay? Wala po akong motibo, Your Honor. But I knew them through Jimmy Fortaleza. So nakilala nyo sila, yung kanilang mga pangalan because of Jimmy Fortaleza. Yes, Your Honor. Okay, si Jimmy. Jimmy, narinig mo yung sagot ni Colonel Garma na maaaring ang motibo mo dahil ikaw daw ay humingi ng tulong at hindi kanya natulungan. Anong masasabi mo naman doon? Your Honor, nung unang punta po nila dun sa Dapicol, actually wala pa kaming number ni Garma. Nagulat na lang ako, pumunta sila doon at binisita ko. Nung pagbisita niya, ang tinanong niya kung nasaan po ba yung mga yung mga Chinese. At sinabi ko sa kanya, nandyan sa foreigners quarter. Sabi ko, bakit Bok? Sabi niya sa akin, meron kasi kaming operation dyan. Okay. Yun ang pagkakasabi sa'yo. Opo. Okay. Now, Mr. Chair, baka pwedeng sumingit na Congressman, kapraso lang. sige, I Congressman hope, Fernandez. with the indulgence of the next interpellator. Kasi, Colonel Padilla, I still remember the last time that, the first time that we have invited you here, you have mentioned si Inspector Poro. Sinabi niya that kayo ang nag-order, but in your affidavit, sinabi mo that na out of loop ka na doon sa usapan. Di ba? Meron kasi binabanggit na ganito, di ba, na hindi mo na nalaman. At as a matter of fact, andun ka sa quarters mo nung mangyari yung krimen, Yes, di ba? Your Honor. It was happened Saturday and it was my rest day. At ang binabanggit mo during that time, kasi nga,
ang sinasabi namin yung command responsibility, di ba? Pero you were insisting, not executing pa yung second affidavit mo, you were insisting that it was indeed yung si guard commander, si Poro, ang siyang nag-order na ilipat yung dalawang PDL kasama nung tatlong Chinese. Am I correct? Yes, Your Honor. In fact, it was written in the blatter logbook by the ship Yes, and commander. I got yung blatter report mo na nandito. Di ba? Kasi you submitted it to us nung kinuha ko. At ang sinasabi mo na hindi mo na alam yung naging desisyon because apparently it took you so long para implement yung order nila. Am I correct? Yes, Your Honor. At in other words, parang sinasabi mo dito na itong si Inspector Poro acted on his own. Am I correct? Yes, Your Honor. Okay. Can we invite Poro? Can you kindly sit down here? Inspector Poro, kasi sinasabi mo during that time na si Colonel Padilla ang nag-utos sa'yo. Pero sa kanyang affidavit na sinumpaan ngayon, sinasabi niya na hindi niya na nalaman yung order kasi nga nainip na sila doon sa usapan na i-implement niya yung pagpatay doon sa tatlo. And according to him, ikaw ang nagdesisyon. Now, ngayon, ang tanong ko sa'yo, Inspector Poro, sino nag-utos sa'yo? Since hindi ka inutusan ni Colonel Padilla, sino ang nag-utos sa'yo para papasukin yung dalawang PDLs kasama yung tatlong Chinese nationals? Si Superintendent Padilla po, Your Honor. Paninindigan mo pa rin? Opo. Ha? Opo, Your Honor. Talagang ang sasabihin mo si Colonel Padilla pa rin? Yes, opo, Your Honor. Ha? So, meron kang written order coming from General Padilla? Verbal order po, Your Honor. What? Verbal order po. Ano na? Verbal. Verbal order po, yes. O how can you prove to us na yung verbal utos sa iyo? Paano mo papatunayan sa amin? Ang totoo po yan, Your Honor, mayroong siyang inutusan na empleyado rin po. Sino yung inutusan niya? Si Officer Landro Hasim. Okay. Nung ginawa ko yung report ko, Your Honor, sa office, nung nadala na sa loob yung mga Chinese, dumating itong si Landro Hasim sa akin, sa opisina. Sabi niya, Sir, mayroong instruction si Sir Jerry. Ipagsama yun sa isang silda yung Chinese at saka yung dalawang PDL natin. Dahil doon, tinawag ko ngayon yung ship commander, Mr. Villajos. Sabi ko, sabi ko sa kanya, ilagay mo sa isang silda yung tatlong Chinese at saka yung dalawang PDL natin, si Mutadaro at saka si Tan. Tapos noon, Your Honor, nung natapos ko na yung report ko, kasi nga Sabado man yun, hindi man hapon na, yung mga confiscated items na na-confiscate, dinala ko doon sa bahay ni Sir Jerry Okay. Padilla. Inspector Poro, in the hierarchy of the decision making, pang-ilang ka? Sa Pangatlo po, pagdesisyon? pangatlo, Your Honor. Pangatlo ka? Opo. Ang deputy si Quinto. Opo. Di ba? Oh, yes, Your Honor. Opo. Ngayon, sinabi sa iyo nung taong yon, Yes, Your di ba, Honor. na ilipat yung dalawa doon sa Chinese. Yes, Your Honor. Bilang the third highest ranking official doon sa colony. Bakit hindi mo sinabi kay Quinto? Ba't hindi mo siya kinausap? Noong panahon na yun, Your Honor, on leave, dito sa Sino on leave? NBP na yun si... Sino on leave? Sa NBP noon na may OB pala si si Quinto, Pialis Quinto, Oh. siya, naka-OB sa NBP, kaya wala siya. Noong panahon na yun, At Your ito Honor. naman, Si Sir Jerry, doon sa bahay nila. ba't hindi mo siya tinawagan? Hindi, pagkatapos yun, Your Honor, Oh. ito, pagkatapos na bigyan ko ng instruction yung ship commander, mayroon ng instruction... Tanong ko lang sa iyo, Poro, Opo. bakit hindi mo siya tinawagan? Since andun naman pala siya sa quarters, ba't hindi ka nag-report sa kanya? Yung Your Honor, please. Alam mo, Inspector Poro, mag-isip-isip ka muna ha, bago ka sumagot ha. Sir, Kasi pwede- Mr. Chairman, ako, tingin ko, itong taong to may kinalaman. At dahil hindi na nga ma-implement, at ayaw nang implement ni Colonel Padilla, ayaw na implement ni Colonel Padilla, kaya nga niya pinatagal, ito ang taong itong kinontak para mag-implement doon sa loob. So, mag-ingat-ingat ka, Inspector. Inspector Poro, no? Kasi kapag hindi mo inayos yung mga sagot mo dito, sisiguraduhin namin sa susunod,
maiiwan ka dito sa kongresong ito. Okay? Sir, Sige, pwede Mr. po Chairman, Sir, maraming pwede po- salamat. Thank you, Congressman Fernandez. You want to speak? Yes, normal, pwede bang papaliwanag lang po? Anong sasagutin mo? Kasi nung una, di ba natapos ko na yung report ko, may instruction na dalhin ko sa bahay ni Sir Jerry yung mga confiscated items. Pagdating doon, Your Honor, tinanong niya ako nilagay mo ba sa isang silda yung mga PDL at saka yung... Sino nagtanong sa'yo? Si Sir Jerry. Oh, Tinanong niya ako, alam mo, kanina kausap mo yung isa na inutusan niya, tapos ngayon sasabihin mo siya. paghatid Alam mo, ko po- Mr. Chairman, Sir, stop talking. No? I think this person, Mr. Chairman, is also lying. And I think this is the person that they contacted inside. Because, pwede siya, he is the third highest ranking official. Makakarekta ka na Andun siya Ba't hindi mo nirekta? Ito ang missing link natin dito, Mr. Chairman. Itong si Inspector Poro. And ingatan mo pagsasagot mo dahil mamaya tatanungin ka pa namin ulit. Mr. Chairman, that's it muna for the meantime. Thank you.